Mixed emotions yung nararamdaman ko ngayon. Ganito pala pag umaalis. Hindi ako makapaniwala mga beshi ko na ganito na yung bino-voice over ko ngayon. Sa totoo lang, masaya ako, pero mahirap at napakalungkot din. Hi mga beshi ko, so few days before my flight, ilang beses kami nagpabalik-balik sa Manila. Bali nung araw na to mga besh, kinuha ko nga pala yung passport ko with visa stamp at ayan, lagi ko nga kasama si Mudra. And one day before my flight, sinecure ko na nga ng maayos yung mga gamit ko. In fairness, madali ko naman naayos yung mga gamit ko at hindi ako nahirapan. So fast forward mga besh, bali heto na nga yung mismong araw ng flight ko at paglabas ko nga ng bahay, ready na ang lahat. Nandito na din yung mga bunny girls, bali sasama nga pala sila maghahatid sa akin. Sa mga oras na to, nililibang ko pa nga yung sarili ko para hindi ako masyadong malungkot. And bago pala kami umalis, nag-lunch na muna kami dito sa bahay para diretso na nga yung biyahe. Hindi pala sumama si Pudra, kaya dito palang nagpaalam na ako sa kanya. Alam niyo ba mga bashi ko, totoo yung sinasabi nila, masaya magsundo sa airport at pinakamalungkot naman pag naghahatid. First time ko pa naman yung ganito mga bashi, mahihiwalay sa family ko ng matagal, kaya hindi ko talaga maiiwasan na hindi maging emotional. Hello po! Iatid po namin si Mayora. Kasi meron po siyang release mamaya. akala ko na iwan namin si Sew. Kalago po tayo. Medyo mahaba din yung biyahe namin mga besh, pero buti na lang hindi kami masyadong nainip sa biyahe. Wala kaming ibang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Buti na lang talaga nandito tong mga bunny, at least medyo nababawasan yung lungkot ko ng mga oras na to. Nakikisabay nga lang ako sa tawa nila mga besh para mawala yung lungkot ko, at habang papalapit na nga kami ng papalapit sa Naiya. Grabe, parang bumibigat yung pakiramdam ko. Matagal namin pinagprito mga besh, pero kung nalulungkot lang, sobrang nalulungkot ako. Mahihiwalay ako ng matagal sa family ko, pero syempre excited din naman ako at the same time kasi makakasama ko ng aking habibi. So sa mga hindi pa pala nakakaalam, papunta ako ng Canada dahil nandun yung asawa ko. 1 year na mga besh simula nung umuwi sila at kinasal kami. And almost 1 year na rin yung paghihintay namin dito. Anyways, nakarating na nga pala kami dito sa Naiya Terminal 1. Pero hindi pa kami pumapasok sa mga oras na to dahil maaga pa at hinihintay pa namin dito yung kuya ko. Tapos nung dumating na nga yung kuya ko, niyaya ko muna sila magmerienda dito sa KFC. Sobrang aga pa kasi mga besh para pumasok kami sa loob, kaya nagpapalipas na lang din kami ng oras dito. In fairness ha, mabilis lang yung biyahe from Pampanga to Naiya, halos 2 oras lang. Sa KFC na nga lang kami naghintay ng oras mga beshi ko para komportable kaming lahat. At nung konti na nga lang yung oras at kailangan na namin pumasok, medyo kabado na nga dito si ate girl. Double check ko nga din muna yung mga papers ko bago bumaba ng sasakyan. Tapos ayan nga yung mga kapatid ko mga besh, binuhat na nila yung mga maleta ko at nilagay na sa trolley. At sa totoo lang, heto na talaga yung pinakamabigat na feeling. Pero ganun pa man mga beshi ko, kahit sobrang nakakalungkot, kailangan ko labanan. Sobrang tagal naming pinagprito, tsaka para din naman to sa family ko. Alam nyo ba mga beshi ko, ilang beses na akong umiyak sa airport na to. Ilang beses na akong naghatid, nagsundo, pero iba pa rin talaga yung feeling pag ikaw. Mixed emotions yung nararamdaman ko mga besh, pero nung alam kong malapit na, kailangan ko nang pumasok, lungkot na lang talaga yung nararamdaman ko. So, una ko nga palang ginawa mga besh is nag-check-in muna ako, tapos iniwan ko muna yung family ko dito sa malapit sa Jollibee. Mabilis lang naman yung pag-check-in baggage ko, tapos binalikan ko rin naman sila agad. Marami pa talaga akong time ng mga oras na to, pero pagbalik ko nga sa family ko, sabi ko sa kanila, okay na ako at pwede na silang umuwi kung gusto na nila. Kaya heto na mga besh, nagpaalam na nga ako sa mga family ko.
Totoo yung sinasabi nila, airport is the happiest and saddest place. At isa pa mga besh, airport goodbyes are the hardest and hindi ka na rin talaga makakalingon sa mga family mo as you started to walk inside. So after that, tumiretso na pala ako sa loob. Natapos na din ako sa immigration, napakabilis lang. At after immigration, hinanap ko na rin yung boarding gate ko. So nung nasa boarding gate na ako, dito na rin ako nagpalipas ng oras. Tinawagan ko din dito yung family ko. Sabi ko okay na ako. Tinanong ko nga sila kung umuwi na ba sila. Hindi ko nga mapigilan yung pagluha ko dito dahil syempre hindi ko alam kung kailan ko ulit sila makikita at makakasama.